Patuloy kang ginagabayan ng Diyos kahit hindi mo pa lubos na intindihan ang lahat. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, May 13, 2026, ng ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isa sa mahirap tanggapin sa buhay ay ito. Gusto natin ng malinaw na sagot agad. Gusto nating maintindihan kaagad ang lahat. Gusto nating alam agad kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa totoong buhay, hindi laging malinaw ang sitwasyon. Nagbabago ang plano. May mga tanong na walang agarang sagot. At minsan, hindi natin maintindihan kung saan tayo dinadala ng Diyos. Lalo na sa buhay serbisyo. May biglaang deployment, may assignment na hindi inaasahan, may transfer, may operasyon na may uncertainty, may personal at pampamilyang problema na hindi mo kontrolado. At minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit parang hindi ko maintindihan ang nangyayari? Lord, saan mo ako dinadala? Ngunit pinapaalalahanan tayo ng Diyos sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Kahit hindi mo pa lubos na iintindihan ng lahat, ginagabayan ka pa rin ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 17, verses 15, 22, to chapter 18, verse 1, pumunta si San Pablo sa Athens. Matalino at relihiyoso ang mga tao roon. Pero marami pa rin silang hindi naiintindihan tungkol sa Diyos. Napansin ni San Pablo ang altar na may nakasulat para sa hindi kilalang Diyos. At sinabi ni San Pablo, ang Diyos na hindi niyo kilala, siya ang ipinapangaral ko sa inyo. Pagkatapos sinabi niya, sa Kanya tayo nabubuhay, kumikilos at umiiral. Ibig sabihin, hindi malayo ang Diyos. Kasama natin siya araw-araw. Minsan, hindi lang natin siya napapansin habang abala tayo sa problema. Ganito rin minsan sa buhay natin. Hinahanap natin ang direksyon. Hinahanap natin ang kapayapaan. Hinahanap natin ang sagot. Pero minsan, nasa tabi na pala natin ang Diyos. Tahimik siyang gumagabay sa pamamagitan ng mga tao, karanasan, at maging ng ating mga pagsubok. Sa ating Ebanghelyo, wala sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 16, verses 12 to 15, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo pa kayang tanggapin ngayon. Napaka-realistic ni Jesus. Dahil alam niyan, hindi natin kayang maintindihan ang lahat agad. Hindi tayo laging handa. Ang paglago ay proseso. Kaya ipinangako niya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang gagabay sa inyo. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa katotohanan. Unti-unti niya kayong palalakasin at pang-iintindihin. Kaya madalas, hindi ipinapakita ng Diyos agad ang buong plano. Hakbang-hakbang niya tayong ginagabayan. Minsan, may mga naghihintay ng malinaw na direksyon sa buhay. May nag-alala sa kinabukasan sa pamilya. May tahimik na nahihirapan sa trabaho o assignment. May lumalaban sa stress, pressure, at uncertainty. At dahil hindi malinaw ang lahat, nagiging anxious tayo. Nawawalan tayo ng kapayapaan. Naiinip tayo. Gusto nating kontrolado agad ang lahat. Pero ngayon, pinaalalahanan tayo ni Jesus. Hindi mo kailangang maintindihan agad ang buong plano para magtiwala sa Diyos. Minsan, isang hakbang lang muna ang ipinapakita niya. Bakit? Dahil ang pananampalataya ay natutong magtiwala kahit hindi pa nakikita ang buong direksyon. At maraming beses, kapag lumilingon ka sa nakaraan, saka mo lang ma-realize, ginagabayan ka pala ng Diyos sa buong panahon. Kaya ito ang paalala sa atin, mas malapit ang Diyos kaysa inaakala natin.
patuloy tayong ginagabayan ng Espiritu Santo at magtiwala sa Diyos kahit hindi pa malinaw ang lahat. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, kapag magulo at hindi malinaw ang buhay, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Kapag hindi namin maintindihan ang nangyayari, gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Turuan mo kaming lumakad sa pananampalataya, magtiwala sa iyong tamang panahon, at maniwala na hakbang-hakbang mo kaming inaakay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.